We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntag kanatong tanan ug welcome sa GMA Regional TV Live. Sinulog Fever is on kay duha ka semana na lang ato nang sa ulugon ang kapistahan sa Senior Santo Niño. Kumusta ang inyong kabuntagon mga kapuso? Nang hinaot kami nga wala ma-traffic no ang kadaghanan kanato ilabi na kay balik eskwela ug balik trabaho na ang tanan. Sa gihapon mga kapuso, ari gihapon kita tutok sa GMA Regional TV Live kay puno nato ang inyong kabuntagon sa mga dagkong impormasyon ug kasayuran. And also on the lighter side atong makauban taod-taod ang mananaog sa All Nation winner Classic Mrs. Asia International 2023. Usa ang iya harabagyong talent mga kapuso no isang pagsayaw sa sinulog. Sa ato siyang mahinabi karong taod-taod. Busa tutok lang. Ug karon sugdan na nato ang morning newscast ug ani-ana ang mga nagunang balita. Niulbo ang duha ka mga dagkong sunog sa dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado sa gabi nga niugdaw og mukapin sa usa ka gatos ka mga Pinoy-anan sa Barangay Careta ug sa Barangay Basak Pardo. Ani ang unang balita ni Alan Domingo. Unang niulbo ang sunog sa sitio Kalapukan sa Barangay Careta alas 9:23 sa gabi nga milamoy sa kabalayan sa dapit. Tungod sa kagipot sa agianan, naglisod og sulod ang mga fire trucks. Nagkontrolar hinuon sa mga bumbero ang sunog alas 10:30 sa gabi. Di naugdaw gyud ang 60 ka mga balay ug unom usab ang partially burned. Base sa record sa Cebu City Fire Office, apan sa record sa Barangay Careta, mukabat sa 88 ka balay ang naugdaw sa sunog. Nibilin kini og danyos nga mokapin sa 4 milyones pesos. Ato nang gipaubos gani og kuan third alarm ang maong sunog unya na kontrolar nato ni pagka alas 10:30 na fire out ato alas 10:48 yang nitala nig damage to property to kuan 4.5 million. Ang sinugdanan di ay usa des bang ngabang diri unya magrepair siya og cellphone nya magwelding silang balay karon pag spark sa kuryente gibiyaan. Unya ang iyang giabangan nga balay, ang bongbong kanang amakan. Di ugdaw. Tapos sinina ra jud wala na inakan nabitbit nga unsa pa. Kinahanglan gyud reblocking gyud, mag-reblocking diyan. Initially sa yuta among na investigate kaning yuta na under naman siya sa NHA, National Housing Authority. Samtang laing sunog usab ang nitumaw alas 11:33 sa sitio Kanipaan, Barangay Basak Pardo. Naugdaw sa sunog ang 90 ka balay samtang aduna usay 5 ka balay ang partially burned. Posibleng problema sa kuryente ang hinungdan sa sunog sa balay ni Viviano Nija kinsa wa masayod nganong nag-spark ang ilang linyas kuryente. Pagtanaw nako, dako nang kayo. Ito hindagan lang nako. Hindi naman dagkuan tabang. Samtang naabtan sa balitang misdak si Manang Alicia Sabiliano nga nagpasilong na lang sa payong uban ang iapo kay apil sa naugdaw sa sunog ang ilang balay. Ang manok nga nalumos kuno sa aso, ang ilang gilatan pagtambal sa gutom apan problema nila kay dugay na lata ang manok tungod sa kaguwang niini. Ang sanina sa lawas ra ano ko nasunog para na makaon. Mga challenges nato no gawas nga hagipot ang dalan gamay kay daan kuan pagyud kuwangan ta sa tubig source of water no mao na ato mga responders ilang gisaksyon to lang nama to yung swimming pool sa wetland. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo,
GMA Regional TV Live. Presyo sa bugas sa kamerkaduhan nagpabilin pa karon ug wala ray nun kaayoy kabag-uhan sukad niadtong Disyembre. Ani ang report. Sa merkado publiko sa Mandaue, nagpabilin ra ang presyo sa gibaligya nga mga bugas humay. Matod sa mga retailers, wala ray kabag-uhan sa presyo gikan sab sa ilang mga suppliers. Dinhi sa tindahan ni Nieves Auman, labing barato nga bugas humay nga iyang gibaligya, tag 51 pesos kada kilo, broken nga klase. Tag 65 ang kilo sa labing mahal niya nga baligya nga local ug organic rice. Apan may dugang mga klase nga nangabot ug doon na pa'y imported nga variety. Mao nga sa pagkakaron, dunay igong supply sa bugas humay ang ilang baligya. Una nagipahibaw sa Department of Agriculture sa kauluhan, dugang stock sa imported rice ang gikatakdang maabot sa nasod karong Pebrero. Pamaagi sab kini sa gobyerno sa pagpapuno sa inventory ug supply dinhi sa nasod, labi na sa naghulga nga El Nino. Naman sa pero before mas taas ang presyo. Karon stop na ang increase. Kaya daghan ang supply mo, lower ang price. Mas maayo nang mag-import yun ang ato ang government. Kay para kung pananglitan ang mga traders mo pataas ilang presyo, muna siya kanang price breaker. Nga dili gyud makapalabig pataas sa mga traders. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, GMA Regional TV Live. Nasakmit sa mga operatiba sa Mandaue City Police Office ug PDEA ang gituho ang shabu nga nitimbang og kapin sa 3 kilos nga nagkatidad og 20.7 million pesos. Nahitabo kini atol sa buy-bust operation dito sa Barangay Kasuntingan, Mandaue City niadtong adlawng Sabado. Ang subject na ila nga si Marichu Uyon-Uyon Anyora alias Chu, kinsa giisip nga regional level high value individual. Taud-taud na matod pa nga gipanid-an ang kalihukan sa suspect kinsa nag-operate dili lang sa Mandaue City kundi sa halapad ang iyang maabot sa iyang drug operation. Din aduna matod pa kini grupo. Nagtuo ang kapulisan sa Mandaue nga gamiton unta ang shabu sa mga kalihukan nga natunong sa sinulog 2024. Gumikan sa pagdakop sa mga suspetsado o pagkuha sa kadako nga volume sa drugs, no, dako ni siyang pagkonhold sa drug supply and drug demand karon. Ilabi na karon sir kay sa 2 ka semana magpahigayon tagdakong kalihukan dinhi sa Cebu. Kinato ang sinulog. Sa nagpadayong consolidation karon sa mga public utility jeepney nga gipatuman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Rion 8, pag-consolidate sa ilang public utility vehicle, 94% na. Ani ang detalye. Gihangop sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB Region 8 ang gidaghanon sa mga nanag-iya og PUJ og UVE nga nagpa-consolidate sa ilang mga unit. Matod ni LTFRB 8 Transportation Development Officer Veronica Reposar nga sa Eastern Visayas adunay 3,692 ka mga PUJ og 3,279 ang kinatibuk-ang na-consolidate o nagpamiyembro sa mga transport cooperative. Samtang aduna pa'y kapin sa 200 ka PUJ o 6% ang wa pa magpa-consolidate. Yung mga hindi nag-consolidate, hindi nag-file ng consolidation, they should stop their operation. Hindi na sila pwedeng mag-biyahe at saka hindi na rin namin sila bibigyan ng provisional authority. Yung gagawin na lang nila, punta na lang dito sa opisina para mag-file sila ng cancellation of franchise nila or dropping. Kasi hindi yun automatic na drop. Gitataw ni Reposar nga did-a na ang mga PUJ nga wa ma-consolidate nga makabiyahe human mapupos ang tagal ni atong December 31 sa miaging tuig. Apan kadtong mga nagbiyahe sa mga rota nga ubos sa 60% ang consolidated PUJ, gitagalan na lang hangtod Enero 31 karong tuiga nga makapa-consolidate. Nanawagan usab si Reposar sa mga wa magpa-consolidate nga muduso na og cancellation sa ilang permit aron mahunong na ang pagbayad og buhis sa BIR. Sa pagkakaroon, gipaabot na lang sa LTFRB nga makompleto na ang Local Public Transport Route Plan sa tanang local government units sa Region 8.
Alang kang Army Gold Colon o sa ka driver o operator, wa siya makauyon sa programa kay mapugos sila pagkuha og bag-o nga unit bisan og dili pa angayan ikuha. Kanang consolidation, wa jud ko kauyon ana. Pero ang akong sakyanan usa na sa consolidate. Pero napilit na lang ko kay tungod sa grupo. Hindi ko ganahan ang nana nga gawngan ta tao. Kay operator ko. Nya anong sila na may magbuti no namo. Apan uyon si Edmond Ardenio, wa naman sila'y problema kay mituman gyud dayon sila sa mando sa gobyerno apan ang ilang problema mao ang kooperatiba. Kira man sir kay consolidated na mabuda nga mo 3 years naman siguro, 3 years na consolidated ang mga franchise ba. Oban ni Rod Parado, Chelo Valiana, GMA Regional TV Live. Mga kapuso, maayong panahon ang masinati karong adlaw sa halos tibok Central ug Eastern Visayas. Apan pipila ka bahin sa Leyte ug Samar provinces ang posibleng uwanon karong buntaga kini base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Taas usab ang tsansa nga uwanon ang naasoy dapit unyang hapon o baka sa gabii. Lakip na ang mga lugar sa Cebu ug Negros Oriental. Matod sa pag-asa, mga localized thunderstorm o mga uwang dala sa easterlies ang posibleng magpauwan sa Visayas ug Mindanao. Hanging amihan usab ang padayon nakaapekto sa dakong bahin sa Luzon, samtang shear line sa eastern section sa Southern Luzon. Mga kapuso, sa buot mosulod sa Basilica Minore del Santo Niño, gidili ang pagdala og backpack kini alang sa pagpatuman sa hugot nga seguridad atul sa misa. Kini ang gipahibaw ni Reverend Father John Ayon Miranda, Media Liaison Officer sa Basilica Minore del Santo Niño. Matud niya nga gawas sa mga Blue Guards aduna usa ipakatap nga mga pulis nga nagbantay sa palibot sa simbahan. Ang siyam kaadlaw nga novena sa Santo Niño magsugod karong Enero 11 pinaagi sa usa ka penitential walk with Jesus. Adunay 5,000 capacity ang Basilica Minore del Santo Niño. Sa 61 anyos nga nagbisikleta sa may ML Quezon Highway, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, patay human maligsi sa usa ka dump truck niadtong Biyernes pasado alas 6 sa gabii. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Traffic Enforcement Unit nga parehong nagsubay sa samang lane ang mountain bike ug ang dump truck nga gikan sa Barangay Mactan paingon sa Barangay Buaya. Apan kalit lang naigo sa dump truck ang nagbisikleta, hinungdan nga nawad-an og balanse kini nga misangpot sa iyang pagkatumba ug nalatayan ang iyang ulo sa dump truck. Giila ang biktima nga si Hermenegildo Abangan Villaver, taga Zone 6, Barangay Buaya. Samtang ang nagmaneho sa dump truck, giila nga si Arnie John Menyoza, 29 anyos, taga Puro 4, Barangay San Jose, Cebu City. Kinsa gitanggong na karon sa temporary custodial facility sa Lapu-Lapu City Police Office. Alang sa mga deboto ni San Padre Pio, gipahiluna na ang iyang relic sa iyang sanktuaryo sa Sitio Tanay, Barangay Pulang Bato, Dakbayan sa Subo ni adtong adlawng Sabado. Gidagsa usab kini sa bagang duot sa mga deboto nga mituyo sa pag-adto sa bukirang barangay sa syudad alang sa veneration sa relic ni San Padre Pio nga gikan sa Italia. Gibutang ang imahe ni San Padre Pio sulod sa usa ka bildo ug usa kini ka first class sanglit ana usab ang buhok sa santo nga naapil ni ini. Nang hika pa ang mga deboto uban sa ilang tagsa-tagsa nga mga pangamuyo. Samtang duna usay healing prayer nga gihimo sa usa ka kapilya kilid sa Sanktuaryo di San Padre Pio. Bukas ang sanktuaryo ni Padre Pio alang sa deboto diin magpabiling kini dinhi ang iyang relic. Duaw lagi si Padre Pio dire. Kay siya ni duaw naman nato, ni opportunity na nato. Kita nga dili makaadto sa lugar gyud ni Padre Pio, pwede na nga mo duaw dire. Kuso-kuso sa buhawi ang Fort Lauderdale sa Florida, USA. Makita sa video ang pagduol sa buhawi sa residential area o gipang kuso-kuso niini ang mga buildings samtang makita usab ang mga dagkong fireballs nga nagsiga og sunog nga namugna niini. Samtang nawagtangan og kuryente ang mga residente, wala hinoy natala nga naangol o namatay sa mong insidente. Gibuksan sa Harbin City sa Heilongjiang Province sa China ang tinuig nga Ice Snow Festival pinaagi sa mga kalihukan o fireworks display. Gisaulog usab sa mga bisita ang maong festival pinaagi sa pagmugna og mosh pit.
Matod sa Marketing Vice Director nga si Son Zimin, nga nisaka ang gidagadon sa mga turista matag adlaw tungod sa mong kalihukan. Gi-organize sa taga-China National Tourism Administration ang ika-40th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival nga adunay tema nga Date with Harbin, Ice and Snow Warm the World. Mga nanglungkab sa tindahan sud sa compound sa simbahan sa Barangay Poblasyon, Talisay City, nahuli kang. Nasuta nga mga bata ang responsable sa pagpanglungkab. Sa pakisusi, nasuta sa kapulisan nga nag-edad og 9 o 14 anyos nga taga Barangay Cugon Pardo sa Dakbayn sa Sugbo ang mga responsable sa kawat. Kay mga bata, gi-turn over sa Talisay City Police ngadto sa Barangay Hall sa Poblasyon. Sa diyang gipangutana kung asa ang mga kinawat, gisaysay sa mga bata nga gipanghatag na nila kini. Matod di Kapitan Edward Alesna nga dili lang kini ang unang higayon nga nalambigit sila sa pagpanglungkab. Ang Barangay Poblasyon mitugyan usab sa mga bata sa God Focal sa Barangay Cugon Pardo. Usa karon sa ilang intervention sa barangay ug sa Talisay City Police ang pagpatuman ug balik sa curfew. Nag-backtracking ta, nag-conduct ta investigation. May mga nakakita pa ba. So we're able to identify katong mga minors. So ato na sila gi-turn over sa barangay sa God Focal for intervention. Muhangyo gyud ko sa atong kapulisan sa Talisay nga hugtan gyud nato gamay ang atong curfew alang sa mga batanon. Kay wala gipsagdan nam lang gyud ang atong kabataan, sagdan lang kay itong lagi aning balaod nga relax kayo ang atong balaod basta concern ng mga batanon. Aniay usa ka truck nga puno sa repolyo nga libreng gipanghatag sa mga mulabay sa dapit sa Mantalungon sa lungsod sa Dalaget, Cebu. Sa video nga gipost ni Yama Rikina, makita nga adunay nakabutang nga karton sa tubangang bahin sa truck nga libre ra ni duol na mo. Butang nga gikalipay sa mga residente sa dapit. Gipanghatag na lang ang mga repolyo kay matud pa mga laos na kini sa pagtabok sa dagat. Gitataw nga dili tungod kay oversupply o baka barato ra kaayo ang presyo sa repolyo. Apan giingong reject ang mga repolyo o puti na kini maong gipakyaw na lang ug palit ug dayon gipanghatag. Tabang usab kini sa mga mag-uuma nga mitanom sa repolyo. Isang mahiwagang bulaklak ang Magsugod na ang istorya sa pagpanimaos nga dalit sa GMA Public Affairs nga makiling. Karong hapon na ang World TV premiere alas 4 sa GMA Afternoon Prime Series pagkahuman sa Stolen Live. Pagabituunan kini nila real-life couple Elvin and Nueva nga magdala sa papel isip Amira samtang si Derek Monasterio isip Alex. Kauban ang mga sparkle artists nga sila Myrtle Sarosa, Christopher Martin ug uban pa. Aniya na ang Season 2 sa Korean reality show adaptation sa Running Man Philippines. Malipay ang gipahibaw nga gikatak ng mulupad na ang mga runners nga maglangkob sa bagong season ngadto sa South Korea. Usa kini sa mga kahinamang proyekto nga dalit sa GMA Network sa tuig 2024. Busa puno sa kasadya ang mga bagong challenges nga angay natong atangan. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik ta diri sa GMA Regional TV Live mga kapuso ug ning nagkaduol na ang kasaulugan sa sinulog atong ibida ang istorya sa debosyon sa usa ka beauty queen. And we have with us this morning Mrs. Aniana Boleche Saunders, All-Nation winner, Classic Mrs. Asia International 2023. Maayong buntag Mrs. Aniana and welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet sa tanan natong mga kapuso watching us this morning. Maayong buntag kaninyong tanan kapuso Cebu. Maayong buntag sa inyo sa naa dinhi karon nga naminaw sa amo ang TV Live. Okay, first up, congratulations sa imuhang kadaugan. You were crowned
kumusta ang journey so far? Unsay mga highlights sa imong pagsalmot sa maong pageant? Pag uli na ko human sa kadaugan nato sa ato ang nakuha nga mga crown, daghan mga taga-media nga naghulat ka na ako para isangyaw ang kadaugan being representing the Philippines. Wow. And sa atong mga kapuso, no, ato ding ipahibaw kanila, you are, ma'am, 60 years old. 60, Right. yes. So sa imong pangidaron, ma'am, how do you maintain your physique and the spirit nga ganahan gyapon ka mo join aning mga pageants? It's in your positive mental attitude. Dili lang ingon na 60 years old na anak ka sa balay. So kung naada mo invite sa imuha, so kinahanglan ayaw gid balibari kay aron naa pa man di ay kay mabuhat. So sa pangidaro nato na senior citizen. Pero you were also into pageants when you were younger, or first time nimo nga ni-join? No, I joined mga beauty pageant last at the age of 16. So after na I work as a corporate. I'm a corporate person. Okay. And then giunsa nimo pag-maintain, ma'am, ang physique nga, di ba? After pila ka year, 16, you were 16 sa first nimo pag-join. Nya karon ni salmot ka pagbalik. Being naa ka sa corporate world, so you used to wear nice dress and you have to talk. You are in always motivating people. So murag na use na lang ka. And then in your spirit, you're being queen, nga ganahan ka mag-join na aragyapon na sa imuhang heart. Okay. Sa pageant, we heard nga ang imuhang talent nga imong gi-showcase was pagsayaw sa sinulog. Okay. Nganong kini imuhang napili, ma'am? Dili gid tingali intention because ang gidala nako nga attire is traditional. So traditional costume ang ilang gipangayo. So akong gi-present ang Sinulog Festival in Cebu. So I have no idea na naaday talent portion. Okay. So what I did, wala ko naka-prepare. So ako na lang gikuha nako, gi-separate nako ang crown, then I bring the baby Jesus, then ako siyang gisayaw. Nya kaluoy sa Ginoo because of the miracle of baby Jesus, nakadaog gihapon ta. So sa at Sinulog Festival kita ang naara ang akong sash and the crown. So kita gyud ang nakadaog sa traditional costume. Aside from the crown nimo na nalangkat, napa kay mga special awards sa DI nga nakuha. Nakuha nato ang traditional costume, nakuha pod nato ang top best in talent ta akong gisayaw si Baby Jesus. I was looking at you kaganiha, ma'am, yung murag bugat tong imuhang gida. Saan to? Nag-practice gyud ka for like pila ka days? Wala. Gidala lang to siya nga mao ni akong suoton. Wala na ko'y time nga mag-practice. So, pag adto na lang, that's 16 kilos. You can see naman sa ako ang picture sa atong nadaogan, the wings is 16, ang dress is 11, then ang katong diri sa ubos is 18, a total of 45 kilos. But murag ikaw, you represent sa Pilipinas, murag wala na lang sa imuha. Oo, kiid-kiid pag yun. Kiid. Despite sa kabugat. Pero mama, we heard you're also a devotee of Senor Santo Niño. Yes, Can you share because it to us, being ma'am? our family is pure Catholic and I'm also an Oasis of Love member. Yes, I am a devotee of Senior Santo Niño. Sa mga wala masayod, kabahin ni ining classic Mrs. Asia International, unsay mga advocacy ani, ma'am, nga pageant? After I won the Mrs. Asia Classic International All-Nation winner, my advocacy is for the senior, being I'm a senior citizen. My advocacy is to help the senior citizen for the health and the wellness. So ato silang tudluan for ang ilang health, mag-walking or mag-zumba, even ang among edad is senior citizen. And then for the wellness is you take a proper food, proper ilahang nutrition and food supplement. Okay, and what do you advise to those nga nag-aspire sad nga mamahimong beauty queen like you? Okay, sa mga beauty queen nga nag-aspire like me, pag na'y mag-invite sa inyo why not just try? Because di ka kabalo nga naara gyud ay makamaura gyud ay ta. Kay naaman dili man ingon nga musabak din ka, there is a practice pag naanapod ka didto.
Yeah. Finally, ma'am, ang imuhang mensahe ngadto sa tanan atong mga kapuso watching us right now. So daghan kayong salamat sa GMA7 na inyo kong na-invite karon. Daghan kayong salamat. Thank you so much also, Miss Aniana Boliche Saunders, Mrs. Classic Asia International 2023. Ug mga kapuso, mabalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Lapu-Lapu City lakip sa mga musalmot sa sinulog sa kabataan sa lalawigan karong Enero 14. Ani ang report. 1, 2, and 3, 4, and 5, 6, and 7, 8, and 8. Sub-sub na karon ang gihimong pagbansay-bansay sa contingent sa dakbayan sa Lapu-Lapu matod sa ilang assistant choreographer nga si Jesse Christian Nunez kay berhen sa reglaman ang patron sa dakbayan magsentro sa paghigugma sa usa ka inahan ang tema sa ilang pasundayag. Ibaw naman gyud ta nga ang amuang patron which is si Berhen sa Regla niya dakong debosyon po na sa mga upunganon unya through his son Senior Santo Niño mo nang gi-connect na mo si Berhen sa Regla into sa Santo Niño pod kay as on her image she's bringing Santo Niño with her. Mga tinunan sa Marigondon National High School kinsa mo'y nagkampiyon sa sadsad sa kadaugan sa Mactan sa miaging tuig ang mulangkob sa ilang mga dancers. Uban nila ang mga sakop usab sa Lapu-Lapu City Performing Arts. Gipasabot ni Mayor Junard Ahong Chan nga nakahukom lang sila nga mosalmot dihang gipahibaw na nga ang Cebu City Sports Complex ang magsilbing venue. Because kini mong kabataan balota na dili kay kaangot ba tungod sa kainit no, so muna nga mas komportable ta sa safety sa mga bata no na ari ibutang sa Abiliana kay doon na may mga shades no, mga pasilungan. Matod ni Chan, lakip sila sa hatagan sa lalawigan og 2 milyones pesos nga subsidy busa kapin sa 1 ka milyon ka pesos na lang ang igahin sa dakbayan alang sa sinulog sa kabataan sa lalawigan. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live. Ug mga kapuso, aduna usab kabi ikadalit kaninyo gikan ni Santo Padre Pio. Pray, hope, and don't worry. Worry is useless. God is merciful and will hear your prayer. Samtang makita ninyo kinimong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Ugbot na mo pasalamatan ang atong mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, sa na atong mga kapuso abroad. Tungod kay sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Live, ang kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nason. Ako si Luan Merondina. Happy Monday mga kapuso!